Lito Official. Yun, pakisuportahan natin po mga kabisnes. Opo. Meron na pong sariling YouTube channel si Kuya Vera, si Kuya Lito at saka si Ate Vera. Thank you po. Ano lang po, unahin nyo, Vera and Lito, no? Vera ang nauna. Baka minsan kasi Lito, Lito and Vera. Opo. Una po si Ate Vera kasi mas malaki siya. So yun na mga kabisnes, salamat po ha, supportahan natin sila. Thank you so much. Thank you po. Hi po mga kabisnes, Vera and Lito official dito. Yan. Official na po sila mga kabisnes. Opo. Na sila Thank ay you po. isa na excuse me po, isa ng vlogger. Thank you po. Sa langaran ng larangan ng YouTube channel. Thank you po. Ate Kuya. Please subscribe, like, and share. Yun o. Salamat. Naimbag nga daw tayo amin mga kabisnes. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan saan man panig kayong mundo naroroon. Yun no. So as you can see mga kabisnes namin minamahal ay tayo'y magluluto na naman. Yun no. So ito po ay talagang niluluto na ng mga Pilipino tuwing almusal or yung masarap po ito pagka naulan or malamig ang panahon. So, tara po't samahan niyo po ako para sa pagluluto mga kabisnes namin minamahal. Ito po ay ang arroz caldo. Yun, no? Sino po sa inyo mga kabisnes ang mga nakakamiss ng arroz caldo? Arroz caldo lang po ito mga kabisnes namin minamahal. Yung simple lang na pagkaka-arroz caldo. So, tara po't samahan niyo ako mga kabisnes namin minamahal. Yan mga kabisnes, nagbabad na po pala ako ng malagkit. Binabad po natin para mabilis na lang pong palambutin mga kabisnes namin minamahal. At akin namang hinihiwa-hiwa tong ating pansasahog na karne ng manok mga kabisnes namin minamahal. So yun o, samahan niyo po ako mga kabisnes sa pagluluto natin at pagpiprepare at pagluluto natin mga kabisnes namin minamahal. Alam ko po maraming may mga paborito rin to. Hindi lang po sa mga may paborito. Ito rin po yung ating ipinapakain sa mga may sakit nating mga kamag-anak or sa mga bata po mga kabisnes namin minamahal, sa mga ating chikiting na mga babago pa lang nakain. So yun, tara po mga kabisnes at samahan niyo po ako. So yun mga kabisnes naming minamahal, na i-ready na po natin ang sibuyas at bawang. At saka maglalagay po tayo ng maraming luya. Kasi ito po yung isang sekretong pampasarap nito mga kabisnes naming minamahal. So yun no. Pasensya na rin po pala kayo mga kabisnes naming minamahal kung ako'y nauutal-utal or
tumitigil-tigil sa aking pag-voice over kasi nangangati po ang aking lalamunan. So yun o. Sana po sa mga kabisnes namin minamahal, mga nandito sa Pilipinas ay inom po tayo lagi ng tubig at sobrang init, sobrang grabe po mga kabisnes namin minamahal. Kahit may konting ulan-ulan po ngayon ay sobrang init po talaga. So yun mag-iingat po tayong lahat saan man kayong panig ng mundo naroroon mga kabisnes namin minamahal. So yun napakakati po ng aking lalamunan. Sana po hindi nyo na po maranasan to kasi napakahirap po mga kabisnes namin minamahal. So yun mga kabisnes namin minamahal, tapos ko na pong gayatin ng sibuyas, bawang, luya. At nakikita nyo naman po mga kabisnes namin minamahal. Opo, nagyayad-yad po ako ng luya para po panghalo ko pa rin sa arroz caldo mga kabisnes. Sobrang sarap po kasi pag may niyad-yad na luya mga kabisnes. Yung lasang-lasa mo yung pagkaka-arroz caldo niya. Sa mga hindi pa po nasubukan to mga kabisnes, try nyo po. Masarap po pag ganito, may niyad-yad po siyang luya. Pampadagdag aroma po at pampadagdag lasa mga kabisnes. So yun po mga kabisnes, tara na po at magpainit na po tayo nung paglulutuan natin at magigisa na po tayo. Maglagay lang po tayo ng mantika at igisa na po natin unahin po natin ang luya mga kabisnes para una pong lumabas yung kanyang aroma at bango. Hanggang po sa pumula-pula to mga kabisnes. Atin pong antayin pumula-pula. At saka wag din pong pag nagluluto po ng ganito or nagigisa, wag po yung mabibigla sana ang apoy. Yung mahina lang din po ang apoy. Kasi pag nabigla mo po yung pagkakagisa mo ay hindi rin po masyadong nalabas yung aroma. Parang napilitan lang, kumbaga ganun po mga kabisnes. So, mas maganda po pag antayin din po natin yung talaga pagkakalabas ng aroma niya sa mahinang apoy. So, yun, nilagay na rin po natin yung sibuyas, bawang at syempre yung ating niyad-yad na luya. Igigisa rin po natin yun mga kabisnes. So, yun, antayin naman po natin ngayon na maglabas yung aroma ng sibuyas at bawang. Ganyan lang po mga kabisnes naming minamahal. Alam ko naman mga kabisnes naming minamahal na maraming nakakaalam na tong lutong to. So, kahit pa paano mga kabisnes, kahit maraming nakakaalam ay gusto ko pa rin pong i-share sa iba yung mga nagpa-practice pa lang pong magluto. Para po hindi rin po sila mawala or hindi sila mapang-iwanan mga kabisnes. Ito po yung simple lamang na pagluluto at syempre, ang tulad ng lagi kong sinasabi ay ang aking pagluluto ay version ko, may version kayo. So, kanya-kanyang version po tayo. So, yan mga kabisnes, malapit na po mag-caramelize yung ating sibuyas at bawang. Kaya, malapit na rin po nating ilagay yung ating sahog. Yun po mga kabisnes naming minamahal. So, yun, ngayon naman po mga kabisnes ay lagay na rin natin yung sahog nating manok para maluto na po yung ating sahog. Yan. Tapos, tatakpan lang po natin para po maluto-luto ang ating manok. Maglalagay na po pala ako dyan ng konting asin mga kabisnes para manuot po sa manok yung lasa ng asin. Yun. Dinagdagan ko na po mga kabisnes kasi maglalagay naman po tayo mamaya ng malagkit. Ayun patalastas lang po tayo muna sandali mga ka-business So yun po, kami po ay dealer ng mga sewing machine. Iba-ibang klase mga sewing machine po, high speed, aging, piping, etc. Household, industrial. Meron po tayo niya mga ka-business. So doon sa mga inquiries po, paki-message nyo po yung Facebook page namin at paki-contact rin po kami sa aming cellphone number. Maraming salamat po mga ka-business. So yun, tuloy na panonood. Discover! Habang po palang pinapalambot natin yung chicken mga kabisnes namin minamahal. Ito po palang dahon ng sibuyas ay binigay lang po sa akin nung kaibigan kong nagtatalipa pa. Patapon na daw po kasi ito mga kabisnes.
nabili po ako, wala na po siyang stock. Sabi po niya, ayaw niya na pong ibenta sa akin kasi malapit na raw pong masira. Pagtingin ko po, marami pa pong pwede. So, sabi kong ganun sa kanya, okay lang yan, dyan na lang ako bibili, sabi ko. Sabi po niya mga ka-business ay, bigay na lang daw niya sa akin at ayaw niya pong ibenta ng ganito sa akin. So, pinaka-pre ko na lang daw po sa binili ko to. So, yun. Thank you kay Ate Belen. Alam ko pong nanonood ka, Ate Belen. Thank you. Ano po yun mga ka-business? Kung hindi po dahon ng sibuyas ang binibigay niya minsan sa akin, yung kincha, yung mga ganun mga ka-business. Nagpapa-pre po talaga siya. Kaysa naman daw po masayang. Alam naman po niyang inaalisan ko na lang ng hindi na pwede. So, yun. Tignan nyo po mga ka-business namin minamahal yung bumibili po ako ng 30 pesos. Mamaya tignan nyo kung paano tayo makakatipid ng 30 pesos sa isang lutuan. So, yun. Tara po mga ka-business. Samahan nyo po ako para sa paglilinis natin ng dahon ng sibuyas. So, yun. Tara mga ka-business. Tignan nyo mga ka-business, marami pa akong kukuha. Yung iba-iba lang po kasi mga tuyo na yung dahon. Kaya nahihiya na po si Ate Belen na ibenta. So, kaya yun, pinamigay na lang po niya. Kaysa naman po, itatapon naman na daw po niya to. So, pinamigay na lang po niya. Tinanong po niya ako kung okay lang na pilian ko na lang. So, syempre mga ka-business, nakita naman po nating hindi pa naman po sira at may mga makukuha pa, bakit naman po natin tatanggihan? So, makakatipid po tayo rito sa mga ganito. May kwento ko lang mga ka-business naming minamahal. Alam nyo ba nung nagtitinda ako, nung nandun po kami sa tindahan, di ba po may mga tinda rin akong ulam at saka mga merienda. Karamihan po ng mga naibibenta ko noon mga ka-business ay halos mga ganito. Yung pamigay na lang doon sa bayan. Basta po magaling kang makipagkaibigan, bibigyan ka po ng mga free na ganito. Syempre, pipilian mo na lang din pagdating mo sa bahay. So, yun po mga ka-business. Tulad po ng kunwari, yung wrapper, mga ka-business naming minamahal. May mga kaibigan ako sa bayan, sa Rumbaliches bayan na nagluluto ng wrapper. Yung kunwari, na umagahan na or nabukasan na, hindi na po nila binibenta kasi ang kumukuha po sa kanila ay mga nagtitinda rin. So, yung mga bahaw po nilang wrapper ay pinapamigay na po sa amin ng mga suki nila at saka mga kaibigan nila. So, hindi pa naman po yun matigas mga ka-business kasi binabalot po nila agad yun sa bundle-bundle. So, yun, mga bundle-bundle po yung pinapamigay nila noon sa akin. Kaya, napakalaking tulong at napakalaking kabawasan po sa aking puhunan noon yung mga ganun. Kaya, maganda rin po yung maraming kaibigan at syempre, marunong makisama, di ba po? Sino po dyan yung mga nakaka-relate na katulad ko na yung mga patapon na hindi naman sa sira mga ka-business. Syempre, yung iba may mga lanta na or nagagawan pa ng paraan. Ako po kasi mahilig ako sa ganun. Syempre, hindi naman sa syempre magtitipid, di ba po mga ka-business. So yan, ito na po mga ka-business yung ating nilinis kanina. Di ba po, fresh pa naman po. Hindi pa siya lanta, hindi pa siya basta tinanggalan ko po ng mga tuyo. Galing naman po kasi ito sa rep mga ka-business, kaya hindi po siya nalanta. So yun, nakatipid ng 30 pesos. Baka hindi lang to 30 pesos mga ka-business kung bibilihin kasi sa mahal ng mga bilihin ngayon ay hindi ka na po makakaano ngayon, hindi ka na makakabili ng ganito karaming 30 pesos. So, yun, nakatipid po tayo ng 30 pesos sa ating pagluluto 40 days video. To, tara po mga ka-business, samahan niyo po ako sa paggagayat ng dahon ng sibuyas. At pagkatapos kong gayatin mga ka-business ay chinek ko yung chicken natin kung medyo na gisa-gisa na. So, okay naman na mga ka-business.
Kaya kinuha ko na yung ating malagkit. Nilagay na natin. So, tignan nyo mga ka-business kung naibabad na. Iba na yung texture. Medyo malambot-lambot na po. Kaya, saglit na lang po ang ating pagluluto pagka ganyan. So, yun. Tara po mga ka-business, samahan nyo po ako sa pagluluto. Medyo matagal-tagal na haluan po to mga ka-business. Lalagyan na po natin ng tubig. So, maraming sabaw po ang ating mailalagay dito. So, yan po mga ka-business. Para po habang lumalambot po yung ating chicken ay lumalambot na rin yung ating malagkit. Kaya sinabay na po natin. So, ganyan lang po. Dadagdag pa po ako ng sabaw dyan mga ka-business kasi mabilis lang pong mag-absorb sa malagkit yung sabaw niyan. Kaya kailangan po ng madaming sabaw. At yan po mga ka-business, magdadagdag pa po tayo ng sabaw. So yun no, after po niya nahaluin natin ng kaunti, tapos takpan na po natin para kumulo po siya mga ka-business. At after po nyan ay eto na po ang finished product ng ating arroz caldo. Tara po mga ka-business, tikman nyo na po. Sana po may napulot po kayo kahit konting kaalaman ulit mga ka-business. Tayong lahat ay magkakasama. Tayong lahat ay laging masaya.
isang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. I keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Dinadhana ka kay Marigold, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo.